Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa di katagalan, nais ko pong buksan natin ating Biblia. Mula sa aklat ng Ephesians chapter 2, verse 8 up to 10. Ephesians chapter 2, verse 8 up to 10. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Basahin po natin ang Psalms chapter 68, verse 1 up to 3. Psalm 68, verse 1 up to 3. To the chief musician, a psalm or song of David. Let God arise. Let his enemies be scattered. Let them also that hate him flee before him. As smoke is driven away, so drive them away. As wax melted before the fire, so let the wicked perish and the presence of God. But let the righteous be glad. Let them rejoice before God. Yea, let them exceedingly rejoice. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita, makakaupo po kayo. Nais kong mangusap sa gabing ito na may pamagat na Let God Arise. Hindi aray, arise. Let God arise. Ang Diyos ay magbangon. Hallelujah. So praise the Lord. Kamusta po kayo mga kapatid? May kausap ba ako rito? Kamusta kayo? Pag tayo tinatanong at kinakamusta, hindi natin sasabihin na katulad ng dati. Sa ating mga dating mga sinasabi, yung ating nakagawiang salita, pag tayo kinakamusta, tulad ng dati, tulad kahapon, tulad ng nakaraan. Amen? Pag tayo kinakamusta ngayon, ano sinasabi natin? Wonderful. All is well. Laging may nangyayaring maganda. Laging merong nababago, laging merong pagpapala, laging nadaragdagan. Laging may nai-improve. Laging may tinatanggap mula sa Panginoon. Amen. So, laging positive ang ating mga sinasabi dahil yun ang nangyayari sa buhay natin. Kung paano ang isip natin ay positibo sa harap ng Diyos at ito ay ating binabantayan, ganon din ito nangyayari sa buhay natin. Amen. So, praise the Lord. Let God arise. Simply means, ibig sabihin nito ay, exalt the Lord. Itaas ang Panginoon sa ating buhay. Let's exalt the Lord in all situation. Sa lahat ng mga sitwasyon ng buhay, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, dahil iba't iba ang mga nagaganap sa buhay mo, marahil humarap ka sa problema ngayong maghapon, at ang iba sa atin ay, praise God, maayos ang takbo ng maghapon niya, at maliwalas para sa kanya ang buhay niya, at masaya siya, but hindi tayo pare-pareho. Amen. Hindi pare-pareho ang sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, but ang sabi, let
exalt God in all situation. Na kahit ano ang nangyayari sa buhay natin, duman man tayo sa kagipitan, duman tayo sa karangyaan, duman man tayo sa kasaganaan, duman man tayo sa pagluha, duman tayo sa kalungkutan, duman tayo sa tagumpay, let's exalt God. Hindi maaaring mabago yun. Amen. Gusto nating ibangon ng Diyos sa buhay natin. Let's exalt God in our lives. In all times, give God praises. Amen. Wala akong pakalam kahit sandamakmak ang iyong problema. Ang Diyos ay kailangan mong purihin. Kailangan mong bigyan ng kapurihan. Kailangan mong umawit sa gitna ng mga problema. Kailangan mong i-enjoy ang buhay mo. Kailangan mong enjoy ang iyong sarili sa kanyang presensya, sa kanyang salita. Kailangan mo saliksikin ang kalooban ng Diyos kahit ikaw ay sandamakbak na may problema sa buhay. Hallelujah! Let's give God praise. Let's give God worship. Let's give God honor. Hallelujah! Amen! Alam niyo, kapag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, kapag tayo ay umaawit sa Kanya, kapag hinahanap natin Siya, kapag sinasaliksik natin Siya, alam niyo ang sabi, ang kaaway ay nag-i-scattered. Gusto ng kaaway, makabuo siya ng isang tore sa iyong kalooban. Makabuo siya ng ng moog. Alam niyo kasi, bago ito gawin ng kaaway, kailangang makapag-penetrate siya sa iyo. Kailangang madaya ka niya. Kailangan niyang punuin ang isip mo ng mga negatibong bagay. Para makabuo siya ng isang tower. Praise God. Dahil kung hindi niya maaaring kontrolin ka niya, kung hindi siya maglalagay ng tower sa iyong puso, sa iyong kalooban. Patang sabi, ang tower na ito ay hindi maaaring, praise God, mabuo sa iyo. Ang tower ng kaaway ay hindi maaaring mag-raise sa iyo, sa iyong puso, sa iyong kalooban, habang ikaw ay nagpupuri sa Diyos. Habang hinahanap mo ang Diyos sa iyong buhay. Habang sinasaliksik mo ang Diyos sa iyong buhay, hindi maaaring makabuo ng moog ang kaaway sa iyo. Ang kaaway ay nag-i-scattered. Hindi siya makabuo. Kaya wala siyang magawa. Mananatili siyang bigo sa mga anak ng Diyos. Nang laging hinahanap ay ang presensya ng Diyos. Nang laging hinahanap ay ang salita ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Now, ang sabi ni Brother Branham, kapag tayo ay nasa gawain, when the Word of God preach, kapag ipinapangaral ang salita, kanino ito ipinapangaral? Alam niyo, merong pinangaralan ng salita, may nakarinig ng salita, pero hindi para sa kanilang salita. Ang sino mang tumatanggi sa salita ay hindi ukol sa salita. Dahil hindi siya maaaring kumonekta sa salita, malibang siya ay vessel ng salita. Amen. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, sabi, when God's word is preached, para kanino ito? Para sa iyo. Amen? Ipinapangaral ang salita kasi may tatanggap nito. May kukuha nito. May magkiklaim nito. May magsasabing, akin yan. Amen. At ito yung gawin ninyo. Dahil ito'y para sa inyo. Ang salita ng Diyos ay para sa tumatanggap. Hindi ito para sa mga tumatanggi. But ang salita ng Diyos kapag ito'y tinanggap ng isang taong karapat-dapat, hallelujah, may salita, merong logos. Amen? Merong salitang buhay na nakapaloob sa inyong mga naririnig upang ang salitang ito'y makakilo sa inyo. Makagawa sa inyong buhay. Makapagtrabaho ang Diyos sa inyo. At masabi ninyong buhay ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Hallelujah! Bumabangon ang Diyos sa buhay ko. Hindi siya tulog na Diyos. Hindi siya patay na Diyos.
Siya'y Diyos na lumalakad. Siya'y Diyos na may mata na nakakakita. Siya'y Diyos na tumutulong sa akin. Siya'y Diyos na nagmamalasakit sa akin. Na siya'y Diyos na gumagawa ng mga dakilang bagay sa akin. Napakaganda ng patotoo. Kapag ganyan ang sinasabi natin, dahil yan ay nararanasan natin. Hallelujah! Ang sabi kapag tayo nasa Word, humaharap ka sa salita, ang sabi ang Diyos ay nagdadagdag. Walang nakulang sa inyo. Dahil kung kayo anak ng Diyos, hindi kayo pagkukulangin ng Diyos. Saan tayo nakatingin sa unseen word? Hindi tayo nakatingin sa natural eyes. Hindi ang matang ito ang nagdedeklara ng mga pangako. Ang pananampalataya mo ang nagpo-produce. Ang pananampalataya mo ang nagdedeklara ayon sa mga ipinangako ng Diyos. Kaya't masasabi mo ngayong gabi, pinagpala ako ng Diyos. Dinadagdagan ako ng Diyos. Hallelujah! Ganyan ang ating ugali kapag tayo nasa presensya ng Panginoon. More from you, Lord. Dagdagan mo ang aking pananampalataya. Increase my faith, Lord. Dagdagan mo ang aking spiritual na buhay. Dagdagan mo ang aking spiritual strength. Dagdagan mo ang pagkain para sa akin. Glory! Then, ang sabi ni Brother Branham, then, God obligated to that word. Amen. Ang Diyos, hindi maaaring mapahiya sa iyo. Ang salita niya ay sinasabi sa iyo. Ang salita niya ay inilalagay sa puso mo. Pagkatapos, ang Diyos ay maghahalokip at walang gagawin. Kung wala siyang gagawin, hindi yun galing sa Kanya. Dahil ang Diyos, kapag tumanggap ka ng salita mula sa Kanya, obligado siya na magtrabaho sa iyong buhay. Hallelujah, hindi niya maaaring ipahiya ang salita niya. Amen. Praise God. Alam niyo, ang blessing, hindi yan parang magic. Amen? Pagpapala, hindi yan parang isang click mo lang ay biglang lalagpak sa harapan mo. Ang strength mula sa Panginoon ay hindi ito isang gabi lang. Ito'y pinagpapagalan, ito'y pinagpapaguran. Hallelujah! Sa presensya ng Diyos. Ang peace of mind ay hindi yan agad-agad. Kinakailangan ito ay, praise God, magtrabaho ka para dito. Hallelujah. Bakit? Ang Diyos ay tinulad, ang sabi, ang kingdom of God ay itinulad sa isang kayamanang nakatago. Hindi ito, praise God, hindi ito lantad sa paningin ng lahat. Kailangan mo ang pananampalataya para makita mo ang kayamanang nakatago. Dahil kung wala kang pananampalataya, ito ang titingnan mo, ito ang gagamitin mo, 5 senses, hindi yan maaaring mag-produce. But kung meron ka pananampalataya, ang sabi mo, alam mo kung saan nakatago ang kayamanan ng Diyos. Alam mo kung nasaan ang kayamanan ng Diyos. Amen! At ang kayamanan na yan ay ibinigay sa iyo ng Diyos. At ang sabi ng Diyos sa kanyang mga salita, ang kayamanan, kung saan naroon ang kayamanan, naroon ang inyong puso. Kung ang Diyos ang ating kayamanan, siya ang nasa puso natin. Hallelujah! Siya ang nasa atin. Hallelujah! Siya ang ating idinideklara. Siya ang ating kayamanan. Amen! Siya ang ating kamay. Siya ang ating mga paa. Siya ang ating bibig. Sabi sa quotation, dito sa show us the Father, and it will satisfy. Sa paragraph E, -69, God lives in His universe. Ang sabi, ang Diyos ay nasa lahat ng kanyang mga nilikha.
nasa universe. Siyang may control ng universe. Amen. Siyang may control ng lahat ng bagay na yung nakikita at hindi nakikita. God lives in His Word. Nasaan ang Diyos? Ang Diyos ay nasa Kanyang salita. Nasa Kanyang salita. Ano ba yung salita na yon? Mga kapatid, hindi mo makikita. Maraming mga tao, basa ng Biblia, hindi nila makita yung salita. Pero ang sabi ng Diyos, sa pamamagitan ng salita, kayo'y nililinis. Sa pamamagitan ng salita, kayo'y nagbubunga. Kung ito ang salita, ibig sabihin, dapat mangyari yung sinabi ng Diyos. Pero bakit hindi nangyayari? Dahil hindi makuha yung logos sa loob ng Scripture, sa loob ng salita ng Diyos. Hallelujah! Sabi, ang Diyos ay nandun sa loob ng kanyang mga salita. Ano ang sabi kay Joshua? Pag nilayan mo araw at gabi upang matupad ang lahat ng nasusulat doon, upang ikaw ay guminhawa at magtagumpay. Amen! Anong ginawa ni Joshua? Naglilay. Anong ginawa ni Joshua? Inilapit niya ang puso niya sa salita ng Diyos. Wala siyang ginawa kundi magnilay ng salita ng Diyos. Magnilay ng mga pangako ng Diyos. Ano ang malalagay sa isip natin kung hindi natin pinagninilayan ang dapat nating isipin? Ano ang ating pagninilayan kung hindi natin ilalapit yung buhay natin sa salita ng Diyos? Ang sabi ang salita ng Diyos, para lang itong babasahin pag binasa mo. Pero habang pinagninilayan mo, praise God, unting-unting lumilitaw ang buhay na nakapaloob sa salita ng Diyos. Araw at gabi. Araw at gabi. God lives in His Son. Nasa Kanyang anak. Hindi makita ng maraming relihiyon, nasa ng Diyos. Hindi nila maideklara na si Kristo ang Diyos. God in His Son. Nasa ng Diyos nandun sa anak na nagkatawang tao. Ang sabi nila, hindi Diyos yan. Anak lang yan. Diyos yun na bumaba. Amen. Ang fullness ng God naroon sa Diyos na bumaba, na nagkatawang tao. Hallelujah, nag-anyong laman. Nag-anyong katulad mo at katulad ko, upang siya'y maging halimbawa, upang siya'y maging panganay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise God. God lives in His people. God lives in His people. Ano yung people power ba yun? Ang sabi, in His. Yung salitang His. Nagtitipon-tipon. His. Sino yun? Mga anak ko. Amen. Bakit sinabi ng Diyos? Ang sabi, dahil nilikha ko sila sa salita, nakapaikot ang salita sa kanila. Sila'y pinaprotektahan ng salita ng Diyos. At ang buhay ng salita ay nasa kanila. Amen. In His people. Nasa iyo ang Diyos. Brad, nasa akin? Oo, nasa iyo. Parang ang hirap unawain. Pero ito ang katotohanan. Ang Diyos nasa iyo. Ito ang mensahe, mga kapatid. Ano ibig sabihin ng 7 seal? Ano ibig sabihin ng 7 thunder? Ano ibig sabihin ng church ages? Ano ibig sabihin yan? Sino nagre-represent dyan? Hallelujah! Kung yan ay isang history lang, kung yan ay isang babasahin lang, nagkakamali ka. Dahil ang mensaheng ito'y buhay. The message of the hour is you. Hallelujah! Ang mensahe ay ikaw. Hindi si Brother Branham. Si Brother Branham ay mensahero. Pero hindi siya ang mensahe. Ang mensahe si Jesus Christ. Ang tanong ko ngayon, nasaan si Jesus Christ? Nasaan si Jesus Christ? God in His people. Siya'y nasa iyo. Siya'y nasa kanyang mga anak.
Is God everywhere? Totoo, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Pero sino ang magpapatunay? Amen? Sino magdedeklara ng Diyos na ito na narito sa lupa? Ang sabi, if you just let Him in now, you see God. You see God. Makikita mo ang Diyos. You see God live again this evening. Hallelujah. Live again. Nakita mong muli ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, mapalad ang naniniwala kahit hindi ako nakikita. Ang sabi niya kay Tomas, dahil kaharap niya ang Diyos mismo. Pero ngayon sasabihin ko sa inyo, higit kang mapalad. Dahil ang Diyos ay nakikita sa iyo. Nakikita sa buhay mo. Amen. Word of God, sabi, is sharper, more powerful than any two-edged sword. Praise God. Piercing to the sunder and the marrow of the bone, a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Hallelujah. Walang nalilihim. Walang may tatago. Kahit ang lahat ng nasa puso mo, lahat ng haka ng puso mo, amen, alam ng Diyos. The Word of God comes into a human. Ang sabi, nasa ng salita, dumating ang salita, itinago saan? Sa tao. Amen, inilagay sa tao. Being and discern the thoughts. Jesus perceived their thoughts. If that's right, say amen. What was He? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. And He said, you condemn me because I call myself the Son of God? Ang sabi, di ba, ang Panginoon ay, praise God, siya ay nireject, siya ay, praise God, pinagbintangan na nagpapanggap na Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ba, and it is written in your laws that you are God? Ayon sa inyong batas, di ba't sinasabi niyong kayo ay mga Diyos? Ayon sa batas ng mga Pariseo. Pero merong patunay dyan, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay nagdideklara kung sino yung God na ito. Ito yung mga maliliit na Diyos. 1 John chapter 4, verse 4. 1 John chapter 4, verse 4. You are of God. Little children. Sabi, mga maliliit, mga simple, mga, praise God, mga common people. Ang sabi, little children, and have overcome. And have overcome them because greater is He that is in you. Greater is He that is in you. Amen. Nagbangon ang Diyos sa buhay mo dahil higit kang dakila kaysa sa mga taong nabubuhay sa kasaganaan ng walang Diyos. Higit kang mayaman kaysa mga taong mayayaman na walang Diyos. Huwag kang mainggit sa mga mayayaman. Kung wala silang Diyos, ikaw ang kanilang kaiinggitan. Hallelujah. Praise God, that He that is in the Word. So lahat ng kapangyarihan, lahat ng, praise God, ng popularity, lahat ng bagay na merong taglay ang tao, ang sabi, higit yung nasa iyo. Higit ang nasa iyo. Hindi ka obvious. Ang mundong ito, obvious. Gusto nilang mag-pass and show. Gusto nilang magpakita ng kakaiba, maka-attract sa pamagitan ng laman. Pero ikaw, hindi ka nag-attract. But ikaw ay ginagaya. Ikaw ay nagsisilbing lakas. Ikaw ay nagsisilbing inspirasyon. Ikaw ay nagsisilbing halimbawa. Hallelujah. Ng mga bagay tungkol sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah.
Dito sa blasphemous name, sa message. Then, sabi dito, then, why would we struggle for eternal life? Why would we struggle? Bakit? Sabi, bakit kayo struggle? Bakit kayo nalilito? Bakit nag-aalinlangan kayo? Bakit nagugulumihanan kayo tungkol sa eternal life? Ang dami mga tao struggle. Di ba? Struggle sila tungkol sa eternal life. Hindi nila talaga kayang, praise God, i-proclaim. Ang eternal life ay naroon sa kanila. Ang eternal life ay para sa kanila. Sa kahit anong relihiyon, hindi nila kayang iproklama sa kanila na ang eternal life ay para sa kanila. Why would we struggle for eternal life? Ang sabi dito, if that's the eternal soul breath into us by breath. Ang sabi, yung soul, ano ba yung soul? Yung ikaw, the real you, yung soul. Ang sabi, yan ay hiningahan ng hininga ng ruwa, ng hininga ng Diyos. Ang sabi, kung nasa iyo ang hininga ng Diyos, ang sabi, hindi ka dapat nag-struggle sa eternal life. Amen. Hindi ka dapat naguguluhan, hindi ka dapat nalilito. Amen. Tinitiyak mo ito. Kailangan nyo tiyakin ito. Huwag na hindi nyo ito titiyakin. Dahil kung hindi kayo tiyak sa eternal life, para kayo mga Israelitang nagpaikot-ikot. Nag-wandering lang. Bakit? Hindi nila alam ang promise land. Hindi nila alam ang lupang pangako. Bagamat sinabi na sa kanila, lupang pangako ang kailangan yung puntahan. Pero ano ginawa nila? Hindi sila nakapokus sa promised land. Hindi sila nakapokus doon sa pangakong yon. Ano ginawa nila? Nag-wandering, nagpaikot-ikot ang isip nila. Praise God! Patuloy nilang inaalala yung mga bagay na kanilang iniwan doon sa Ehipto. So maraming mga tao struggle, kahit maraming Kristiyano struggle sila sa eternal life. Samantalang sabi ng Panginoon, ang sino mang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ano kailangan natin? Praise God! Iproklama ng pananampalataya. Pupunta ako doon. Amen. Bakit ka pupunta ron? Dahil ang eternal life ay hindi isang lugar lang na pupuntahan mo. Ang eternal life ay ibinaba ng Diyos sa puso mo. Kaya sinasabi mong sa iyo ang eternal life kasi ang eternal life ay nasa iyo. Wala doon. Kukonekta ka lang dahil nasa iyo yung katotohanan na yon. Kasama iyo sa inangkin mo. Kasama iyo sa tinanggap mo nang ikaw ay naging mananampalataya. Amen. What a wonderful blessing. Ano pa ba ang hihigit dyan, mga kapatid? Amen? Kahit hindi tayo kumain ng 3 araw, may higit ba doon sa eternal life na nasa iyo? So praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan pa ba kayo? Ang sabi rito, but God, especially upon Adam, the breath of eternal life. Sabi, ito yung tinanggap ni Adan. Ito yung nasa kanya, eternal life. Bakit? Sapagkat siya hiningahan ng Diyos. Ang hininga na nasa kanya ay eternal life. So, nung nasa kanya ang hininga ng Diyos, ang sabi, and he become an eternal person with God. Isa siyang eternal, katulad ng Diyos, eternal person, katulad ng Diyos, kasama ng Diyos, kaisa ng Diyos, kapareho ng Diyos. Bakit? Sapagkat nasa kanya ang hininga ng Diyos. Hallelujah! Amen! So, ito si Adan, nung unang panahon, nung hindi pa nagkakasala ang tao, ganon siya. Amen? Napapasunod siya ng Espiritu. Siya ay pinapangunahan ng Espiritu. Dahil siya ay eternal. Hallelujah! Kaya nga ang isip niya ay eternal. Ang kilos niya ay eternal. Ang salita niya ay eternal. Ang gawin niya ay eternal. Hindi siya karnal. Nang magkasala ang tao, sakalang pumasok ang karnal. Amen. Praise God.
and become an eternal person with God, he had power. Hindi lang siya eternal person, pero ang sabi, meron siyang kapangyarihan, katulad ng Diyos. Hallelujah! Amen! Ang sabi, siya'y Diyos dito sa lupa. Siya'y Diyos dito sa lupa, ang Diyos na lumikha sa Kanya. Nilikha rin siyang Diyos dito sa lupa. So, ibig sabihin, meron siyang kapangyarihan, meron siyang authority na pasunurin ang lahat ng bagay dito sa lupa. Sa magitan lamang ng salita. Praise God, napasusunod niya ang lahat ng bagay. Pag sinabi niya doon sa bundok-bundok, hawi ka ng konti. Kikilos ang bundok dahil sa kanyang salita. Amen. Pag sinabi niya sa masanas, lumagay ka sa aking kamay. Praise God, hindi niya na kailangan magpakahirap kung saan kukuha ng masanas. Ano man kailangan niya, sasabihin niya lang by spoken word. Bakit? Siya'y Diyos. Diyos siya dito sa lupa. Hallelujah. Praise God. He was an amateur God. Siya isang Diyos na panoorin dito sa lupa. He was God of the earth. God of the earth. Amen. Not God of the heaven. Merong Diyos na lumikha. Makapangyarihang Diyos. Pero siya'y nilikha ng makapangyarihang Diyos dito sa lupa para maging Diyos dito sa lupa. Hallelujah. Ito ang sabi. Where Branham says, and someday, hallelujah, the sons of God will again become gods. Hallelujah. Now, ano ibig sabihin? Ibabalik ng Diyos yung dati, yung original creation, ibabalik ng Diyos. Sino ang magbabalik? Ang Diyos. Meron siyang ilalagay, sabi, the sons of God. Ang mga anak ng Diyos ay magiging katulad ni Adan noong unang panahon. Meron silang kapangyarihan, meron silang authority, pasusunodin nila ang sanlibutan ito sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanila. Amen. You are gods. Kayo'y Diyos. Amen. Kayo'y Diyos dito sa lupa. Ang Diyos na nagbangon sa pamamagitan nyo. Praise the Lord. Now, dito sa testimony of Jesus Christ, sa E-10 paragraph, -10, you see, if a man does not have the Holy Spirit, he cannot believe those things. Naniniwala ba kayo ang Diyos dito sa lupa? Pwede bang magtaas ng kamay? Palakpakan natin ang Panginoon. If a man does not have the Holy Spirit, he cannot believe those things. Ang hirap paniwalaan yan kung wala sa iyo ang Espiritu Santo. Kung nasa iyo ang Espiritu Santo, hindi mo kinakailangang, praise God, maniwala sa magitan ng iyong abilidad. Kailangan mo maniwala sa magitan ng iyong pananampalataya. Amen? Because when a man is born of the Spirit of God, he become a son of God. Amen. Dumaan ka sa proseso. Amen? Unang pagsilang. Pangalawang pagsilang. Hindi lang nanatili sa unang pagsilang. Natural na pagsilang yung unang pagsilang. But yung pangalawang pagsilang, spiritual na pagsilang. Kailangang isilang na muli ang tao. Saan? Sa Espiritu Santo. Dahil kung hindi siya makapapasok sa kaharian ng langit. Hindi siya ituturing na anak ng Diyos. Hallelujah. Praise God.